time prophetic events in Israel. Okay? Ano ngayon ang kinalalagyan na po natin ngayon? Okay? Unang-una na dapat nating makita, okay? The birth of Israel as a nation. Dati pa naman bansa ang Israel. But they were displaced. Okay? Kahit nga nung matapos po si Joseph sa pagiging governor ng Egypt, okay? They were under slavery for 400 years. Kasi pinaalis sila ng Diyos sa lupain ng Canaan sapagkat nagkaroon ng tagutom doon, pinapunta sila sa Egypt at pagdating sa Egypt, si Joseph ang governor at nanirahan sila ron sa mahabang panahon. Kaya lang nagpalit po ng hari ang Egypt at hindi na po kinilala ang ginawa ni Joseph that time. Kaya anong ginawa po sa Israel? Sila po'y pinahirapan at nagsilbing alipin for 400 years. So makikita natin dito mga kapatid, kahit nung panahon po na yun, wala na po ang Israel. Pero pabalik-balik po sila sa Canaan. Ipinaglalaban po nila ang Canaan sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa kanilang buhay. So, Israel was birthed as a nation in May 14, 1948. At ang sabi ng salita ng Panginoon, makikita po natin dito in Matthew chapter 24, 32 to 34. Now, learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Ito po yung key verse natin. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Simula nung kinilala ang Israel ng United Nation noong May 14, 1948, yung generation na yon, kasama tayo. Tandaan po natin to, kasama tayo. Hindi lilipas ang generation natin nang hindi po natin makikita yung katuparan ng mga plano ng Diyos sa bansang Israel. So meaning to say, mga kapatid, maybe and almost in our lifetime, babalik ang Panginoong Jesucristo. Now, the coming of the Lord Jesus Christ have two phases. Okay? Yung first phase, yung sineselebrate natin every Christmas, hindi December 25 dumating ang Panginoon. Pero yun na lang yung kinagis na natin. That was the first phase. He came as a baby. But the second phase ng pagbalik ng Panginoon, two phases din yun. Yung tinatawag na rapture, He would come back, pero hindi sasayad ang kanyang paa sa lupa. He would just be in the air, na magkakaroon po ng rapture, na the dead in Christ shall rise first in the twinkling of an eye, and we who are alive will be caught up together with Him in the air, sapagkat yun po yung rapture. And then will come the tribulation period. The tribulation period has two phases. The tribulation period for the first 3.5 years and the great tribulation period in the remaining 3.5 years. So, bakit tayo kukunin ng Panginoon? Kasi hindi po tayo karapat-dapat mapabilang sa mga parurusahan. Kaya lang, ito po ang katotohanan. Hindi lahat ng Christians makakasama. Lalo na yung panayan TikTok. Hindi, joke lang. Okay? Buti na lang hindi ako nagti-TikTok. Kasi kung nauubos ang oras nyo sa mga ganung bagay at wala kayong kaalam-alam sa nangyayari, okay, baka nga isa pa kayo sa tumutuligsa sa bansang Israel. Kasi naman yung Israel na yan hindi na lang nila pabalikin yung mga tao sa Gaza. Binubomba pa nila. Kaya more than 8,000 people na namamatay. Kapatid, hindi mo naintindihan. If you're reading the Bible, then your heart would go out for the nation of Israel.